Okay, update sa Anta C2027 na carbon-plated running shoes. Okay, first run ko. And again, okay, this is quick facts. Okay, so ito yung bagong C2027 ng Anta. Carbon-plated running shoes. And brand new lang to. So kanina binrake in ko with a walk. 1 kilometer walk para medyo lumabot-labot siya. And then I did a 3 kilometer jogging warm-up pace. Okay, and actually compared sa C2026, mas malambot talaga to. Okay, malayo yung cushion niya dun sa C2026 and C2025. Mas malambot talaga to, softer and bouncier. Okay, mas may ganun siya. So walking pace, okay siya. Kasi pag land sa hill, malambot. Pagdating dito, malambot. So considering na naka-carbon plated siya for some reason, okay siya sa walking and slower pace, okay? And then, the feel ko din na I feel higher than what's really measured. Kung ano yung naka-measure talaga. This is 28 mm and 34 mm na thickness, okay? So, since hindi siya, okay, malambot siya, but not too soft na talagang lumulubog na tayo dun sa midsole. So, I feel higher. So, for a 28 mm na thickness, I feel higher. Compared dun sa mga 30 mm ko na ibang shoes ko na mas makapal, pero mas malambot sila. Kaya mas lumulubog ako doon. So ito, pag sinuot ko siya, feeling ko nasa 30 mm ako. And sa mga mag-start pa lang mag-carbon plated na medyo nasa heavy side ng weight, I can recommend this to you dahil medyo firm siya. It can support your weight, lalo yung mga medyo overweight. Pwedeng-pwede sa inyo to kasi supported yung weight natin ng midsole. Di siya sobrang lambot. Okay? Unlike pag gumamit kayo sobrang lambot na midsole, kakainin na ng weight nyo yung halos kalahati ng midsole. By the way, yung slow pace, okay siya sa slow pace kasi pagdating dito sa midfoot, hindi pa ako pinupush kasi mas gitna pa yung medyo gitna yung rocker niya, yung angle nito. Yung pag nung ito. So, tamang-tama yung location ng angle niya. So, hindi ako, pag mabagal yung pace ko, pagka-land kong ganyan, may enough time na nasa ball pa ako ng feet na hindi ko kailangan i-push. Hindi ako pinupush ng sapatos para mag-forward sa slow pace. Kaya, for me, very good yung placement ng rocker niya. Okay, then when I ran a 5:30, 5 minutes pace, mas bilisan ko ng konti. Doon ko na feel yung mas lambot ng midsole niya. Kasi mas malakas yung impact. Doon talaga bumibigay, mas lumulubog na yung midsole niya. Doon ko na na-feel yung softness talaga niya na hinihintay ko and yung mga sinasabi na ng ibang nakagamit na nito. So you will be running a faster pace, 6 minutes to 5 minutes pace. Doon yung mapipil yung softness. Pero ang maganda sa kanya, okay, yung softness niya, hindi niya kinakain yung effort natin. Lumulubog siya ng konti, but it's not really going deep dun sa midsole niya. Kaya, ang ganda ng feeling niya. You feel, it feels dense. Yung midsole niya is dense, okay? Hindi siya mahangin. I hope na intindihan niyo yung part na yon. Okay, yung midsole niya malambot, pero dense siya. Which is very supportive, very resilient pag ganun. So, tatagal yung, pag malayuan na takbo, long distance, hindi siya lumulundo. Kasi bumabalik agad siya, tsaka, okay, may konting, dense siya. Okay, unlike yung mahangin na midsole, malambot sila, pero once na paulit-ulit, lumulundo na eventually after some distance. Okay, so maganda talaga to for long distance running, marathon racing, kasi nga resilient yung midsole niya. And it's really softer than the previous model, but it's not too soft. Okay? So may mga mas soft pa dito, but for this model, I believe okay yung design ng softness niya for that kind of runs, yung mga marathon training kasi cushioned enough for long distance. Okay, but it's still fast. You can still run a faster pace with this one kasi nga medyo firm pa rin siya. Balance siya in other words. But again, since this is a high performance running shoes, kailangan i-break in pa. So usually, okay, yung mga ganito, mas mag-iiba pa yung feel niya later on. Okay, but now I
naka ano na ako, 3, naka 9K na ako ngayon. Yeah, 9K na ako. But halo-halo naman. So again, one way to break in the new shoes is yun nga, walking muna, jogging pace, and then may mas mabilis na pace para mas ma-break in agad siya. Okay? Iba-ibang speed. Pagdating ng fast pace, okay? Pagdating ng fast pace, doon ko na nafe-feel yung rocker. Pagdating dito, yun, tinutulak na niya ako paabante. Okay? Yun yung maganda sa kanya. So, yung location nitong angle na to, yung rocker niya, tamang-tama, especially pag nag-marathon tayo. At that pace, 6 minutes 20 pace to 5 minutes pace, may mga moment na kailangan gusto lang natin nagko-cruise. Ayaw naman natin parating tulin yung takbo. So, pagdating dito sa ball ng paa natin, sa midfoot, may time pa na naka-relax tayo dyan. Kasi nga medyo maganda yung location ng angle niya. Okay, so nakakapag-relax pa tayo. Pagdating dyan, yan, nakapag-relax pa tayo. Pag ganyan, no, nakaka-relax tayo. Tapos, pag pinush natin ng konti, doon na tayo forward. Unlike yung masyadong aggressive na rocker, mas atras yung angle niya. Pagdating sa ball, forward agad. So, hindi tayo nakakapagpahinga. Okay, and then one more thing, maganda dito, pwede talaga siya sa hill. Ginamit ko siya kanina sa hill. Tumakbo ako mabilis na nasa hill ako naglaland. Okay na okay siya. Okay, so natural sa kanya hill. And ang ganda sa kanya, pag ako kasi naturally midfoot striker ako. So I really land on my midfoot heavy. So ito, since ang lapad ng ilalim niya, soft siya, and then very cushioned dito sa side. Very stable. So whenever I land on my midfoot, regardless kung flat yung surface or naka-camber, nakaganyan yung daan, I feel stable and well protected dun sa landing ko. Kasi nga, well cushioned eh. I really feel na thickness niya eh, and stable siya. I feel higher on the ground, but still stable ako kasi nga, malapad yung ilalim niya. Yun, so, ang maganda nga talaga sa kanya sa marathon running, sa marathon race, you can still do recovery pace ng maganda dahil nakakapag-recover tayo dun sa midfoot na yan. Hindi tayo parating pinipilit tumakbo ng forward, okay? And at the same time, pag nag-hill running tayo, hill strike tayo, we're always dominated siya ng quad muscles. Pag nag-hill strike tayo, quad muscles yan. Ang maganda sa kanya, pwede rin tayo mag-midfoot dito. So, ang maganda sa kanya, nare-rest natin during the race, pwede tayo mag-switch from heel to midfoot. Okay, midfoot strike. Pag nag-midfoot strike tayo ngayon, nare-rest natin yung quads ng konti, calves naman. Okay, so, sa marathon, importante yun, you're switching muscle groups para maka-recover yung isa naman. So, you'll be less tired eventually. So, yun ang maganda sa kanya. You can use this sa heel and midfoot. Switch mo lang, very natural. And again, ang galing ng ginawa ng Anta dito, maganda yung placement nito. You can rest doing this while running. And then pag you want to go faster, lean forward lang ng konti, ayun na. Ang galing, di ba? Ang galing. So, yun. Durability, we will still check on that. Siyempre, it's too early to say. But in my experience with Anta's liquid grip outsole, maganda talaga to. Makapit. Yung pala, sobrang kapit. Tumakbo ako sa may tiles kanina sa building. Makapit siya. Okay? So, ito yung itsura niya. Makapit siya. And it's really bouncy. Bouncy siya. Ayun. Again, pakita ko lang yung lubog. Lambot. Lambot siya. Okay, so, one more thing, mainit. 12 o'clock ako tumakbo. Mahangin. Very, very breathable siya. Okay guys, so I hope nakatulong yung video sa inyo, and kung may questions kayo, comment lang kayo, and please follow me para ma-update kayo dito sa C2027 ng Anta. Okay, so again, this is Quick Fox. Stay tuned. Thank you.